Hi all, good morning. Greetings all the way from home. This is Raquel. So, usapang usapang totoong buhay naman tayo, guys. So, alam niyo ba na sa buhay ng tao or lalo na sa mga single mom or single dad out there na piliin nyo or magmahal kayo for a second time or third time or pang ilang time pa man yan ng tao na yung mamahalin nyo is tanggap kayo and then tanggap yung mga anak ninyo para sa bandang huli is walang maging sisiyan o walang maging problema kasi mostly talagang nangyayari sa may mga past relationship na lalo na kung yung may mga involved na ng mga anak na mga yung sa mga dati na naging karelasyon is ang naging problema is yung hindi tanggap ng anak yung naging wife or husband ng parents nila or di kaya yung naging asawa is hindi niya tanggap or hindi niya totally 100% tatanggap yung minahal niya na may mga anak na. Kaya ang nagiging ending is minsan yung like stepmom or stepdad is nagiging hindi maganda ang trato niya sa kanyang sa anak ng kanyang minahal. Yun, kaya parang sad to say na or napakalungkot isipin man na sana kung yung mga magmamahal ulit kung pang ilang times man yan, nako kung napakasad kasi hindi naman natin maanon lahat ng tao kasi may kanya-kanya naman tayong buhay or may kanya-kanya tayong mga kumbaga pinagdaanan kung ano man yan na mga reason kung bakit nagkaganon. Anyway, basta yun lang masasuggest ko guys na sana kung magmamahal kayo ulit or kung magpapasok kayo ulit sa isang relationship, yung pipiliin nyo yung tao na tanggap kayo talaga ng buong buo. Ikaw at yung, kung may mga anak ka man, yung mga anak mo, yung tanggap talaga siya kasi para maging magandang pagsasama nyo, hindi magiging happy and wala talaga totally magiging problema. Kasi kadalasan kasi minsan, hindi ko rin naman lalahatayan and then sorry kung meron man akong masasagi sa aking sasabihin. Minsan kasi may mga babae or lalaki na ang iniisip lang nila is yung kanilang nararamdaman. Hindi rin nila iniisip yung mararamdaman ng kanilang mga anak. Like, kasi pag nagmahal, minsan, hindi ko alam kasi hindi naman nga pare-parehas. Meron kasing may tao din kasi na mas pinipili nila yung feelings nila. Hindi na nila inisip yung magiging resulta ba sa ending. Tapos, kaya mostly ang kadalasan na nangyari is naghihiwalay din, nagiging broken family din. Kumbaga, wala din. Hanggang sa dumami yung nagiging karelasyon na puro wala. Ay, napakasad, napakalungkot isipin sa mga ganong bagay. Naano ko lang yan kasi marami akong mga kilala. Hindi to nangyayari sa akin kasi ako'y simba ko lang. Wala pa akong asawa at never pa akong nag-aasawa and then wala din akong anak. Kasi marami akong kakilala, marami din akong friends na mga single mom and single dad na lungkot lang isipin na nangyayari yun sa kanila. Na yun nga, ang masasuggest ko lang sa kanila na sana kung magmamahal sila ulit is yung pipiliin nila yung mamahalin nila na buong buo siya talaga na tatanggapin ka, pati yung anak mo kung mayroon ka mang anak, lalo sa mga, like I said, yung mga single mom and dad niya, para walang maging problema or walang maging issue talaga both side. Kasi napakalungkot isipin pag marami kasi din ako nakilala na nagmahal talaga sila, yung feelings lang talaga nila ang inisip nila, tapos hindi naman buto or hindi naman maganda yung trato ng anak sa naging karelasyon ng kanyang parents or di kaya vice versa, yung inasawa is hindi maganda ang trato sa naging anak. So, napakalungkot isipin nyo or napakalungkot na yung kung ganun ang mangyayari. O, di ba? Kasi at the end, magulo din ang maging buhay yun. Wala din. At the end, ang kalalabasan din yan is maghihiwalay din kayo. So,
Yun ang hindi maganda, 'di ba? Sana wag na yung mangyari. Ayun ako, anyway, yun lang guys. I just want to see or greet you or nakipagchikahan lang ako regarding about that. Happy Friday to all and God bless us. And yan, think positive lang tayo guys. Thank you. Follow for more.